So bali magandang umaga. So for today's video na naman tayo mga ka-farm. So ito nga po palang property na ito ay pinabibinta sa atin. Yan lugar po na yan, yung may tinatapatan natin ng tinuturo kong yan. So yan po ay dikit sa Barangay Road. Ito po nga kinapipisto natin na ito po ay Barangay Road din. Mula doon sa may isang tinuro ko po na yan, yan pong paakyat na yan. So yan po ay binutas ng Barangay Road. Then papunta naman po siya dito. Ito po makikita natin, ito pathway naman po. Papunta naman siya ng Barangay Hall ng Santa Elena, Quezon. So bali ito pong property na ito ay may sukat na 26,168 square meter. So bali ang binibenta lang po dyan ng seller ay yung nasa 1.6 po hectares. So yung isa 1 hectares naman po, bali yan ay ibibigay niya doon sa kapatid. So kagandahan po ng property na ito po ay TCT title ang property. So dito naman po sa may boundaryhan na kinakatayong ito po ay ilog. So ito po ay yung ilog na dinadayo dun po sa dulo dun. So yan po yung pinakang ilog ng ano nga pangalan ilog niya? Lagublob yung dinadayo po dito. So ito po yung kaputol niya. So meron po tayong nadadalhan dito sa ilog din. So yan po mapapansin natin. So dito may mga naliligo po. Yan sa may area na yan. Yan yung mga naliligo. Yan mga taga rito lang po sila. So meron po ditong part na malalim na talagang pag ganitong summer ngayon pong March, April. So maganda po itong lugar na ito. Dinarayo po itong area ng property na sa pinakang boundaryhan naman po ito property na to. Yan pong ilog na may naliligo na yan. Then mula po dun sa may area ng pataas na yan, yan po ay nadasakupan pa ng atin na 1.6 hectares. Ano po kagandahan po nito, yung pong ilog dito sa boundaryhan natin. So napaka ganda po ng kanyang pagka bato, hindi po siya yung putik. So mapapansin naman po nyo, yung pinakang ilog po niya, napakalinaw po ng ilog na to. Yan inyong mapapansin po, yung pinakang ilog na to ay napakalinis ng tubig niya. So meron po itong dinarayong pools. May tourist spot po tayo dito sa may taas nito, sa may unahan lang po nito. Then yan po yung pinakang nililiguan po ng mga yan sa pinakang area na yan. Then papasukin ko na po yung pinakang loob nung 1.6 hectares. Ano po, yung 1.6 hectares na yan, pupuntahan ko na po yan. So bago po ako pasukin yung 1.6 hectares, so ako nga po pala uli si Erwin Sibera ng Art of Field Realty. To ay muli na naman yung samahan sa pagpasok sa property na pinagtitiwala po na ibenta sa atin, na napakaganda po na property na may sako po na ilog yan. So yan po yung mga naliligo yan yung mga naliligo dito sa kaboundaryhan po ng ating property. So dito po ay walang pathway na po itong papasok na ito ng ating property na pinabibinta. Makikita po nyo may malalaking puno. Then marami po itong fruit bearing lansunis at puno po ito ng produkto na niyog. So meron din po tayo ditong linya na ng converts, wifi. Then meron po tayong source ng electricity na pinakang kuryente po. Ito na po yung pinakang yung reality po ng kanyang lupa. Yung mapapansin, so flat po ito na may konti na upland. Punong-puno po ito ng produkto. So kung nyo mapapansin po yung area na yan, yan po yung poste. So napakalakas po ng ating electricity dito dahil meron po siyang sinasakupan dito na transformer. Ayan, mapapansin po natin yung electricity dito, meron transformer. Then yan na po yung sinasakupan ng property na pinabibinta sa atin na 1.6. So ito po ay TCT title. Yung mga gusto po na mag-avail nito na mga retirement investment ang hanap nila. So dito po sa unahan nito barangay, then yung punta sa Barangay Road. Din dito sa baba ay mayroon madadalhan pa rin tayo ng Barangay Road po. So kagandahan po ng property na to, meron po ditong sasakupan mga potberry na sa loob ng property. So isa-isahin na lang po natin sa description ng ating ang full details nito. So pakikita ko po sa inyo dito yung pinakang potberry naman na lansunis. Ang nilalaman po ng nyug na ito ay nasa 400 kapuno daw po, kasama yung panulib, din kasama na po yung mga namumungang matataas na niyog. So dito po ang saging naman ay nasa 100 kapuno, mahigit po na saba. Yan. Ito po yung area niya na mayroon po tayong lansones na potberry. Yan, kung nyo mapansin po, itong area na to, ito po yung lansones yan. Bali ang lansones po dito sa Kalangka ay nandito po sa area na to. Bali banayad naman po itong flat pa rin itong ating nilalakaran na ito. Yan, kung nyo makikita sa screen ng video. So napakaganda po ng mga nilalaman pang nyug nito. Napakasiksikan po at napakarami pang niyang produkto. So ang fruit berry naman po dito sa baba, makikita natin sa area na to ay yung mga
saging. Yan po mga saging. Halos ito daw po yung darating ang araw pag na-develop daw po itong area na to. Dito daw po yung magiging punduhan na. Yung pinakang tigilan po ng mga produkto po na binababa. Katulad ng mga nadaan po na yan. Dito po yung magiging area ng pinakang punduhan ng punduhan yung tawag po, babaan nila para po i-transfer sa mga sasakyan na yung kanilang mga produkto na pinagbibili po. So dito po sa area na yan, dito po yung magandang spot po, pantay. Then dun po sa taas, bali pupuntahan ko po yung pinakantaas dun. Yun naman po yung nasasakupan naman ng barangay road. So dito po tayo sa may area na to. Ito po yung gilid. Diyan po yung ilog sa baba na yan, no? Yan po yung ilog na pinakita ko kanina na may mga naliligo. So boundaryhan po yan. Napakaganda po nito na pwede po tayo dito magtayo ng tawag nito ng resort. So napakaganda po natin mag-develop tayo dyan sa baba na yan ng ilog. So yan po yung pinakang boundaryhan niya. Pasisilip ko na po sa inyo pinakang reality po ng kapagkalupa niya. Dito sa may area na to, nag-upland po tayo ng konti. Na-amaze po ako sa lugar na to kasi may kuryente, may signal, may wifi. Tuhog tayo ng barangay road. So may magandang spot na dinarayo yung nililiguan po dito sa area na to. Dito na po sa ating property. Po may upland na to, kung inyo mapapansin, so hindi na po siya nasasakupan ng 1.6 hectares. Ano po? Bali ito lang po tayo, yung may puno ng produkto na yan. Then nag-upland po ng konti. So lalabas na po ako. Uli doon sa papunta naman po doon sa pathway. Lalakarin ko naman po yung papunta naman tayo doon sa barangay barangay road po natin na ito po ay yung pathway, ang daan po papasok dito sa ating property. Then dito lang po ako nag-start sa pinakang loob na po ng property, yung may umpisa na po dito nung pinakang ilog po niya. Nung sa ilog po na nililiguan dito kanina sa video. So diyan na po ako nag-umpisa, then palabas na po ako doon sa pinakang bungad naman dito sa paakyat naman po ako doon sa pinakang barangay road po. Samahan niyo po ako doon naman po ako iikot. So bali palabas na po ako doon sa pinakang barangay road niya. Kung inyo mapapansin po dito yung mga fruit berry yan, mga panlib na nyug na. Then meron po dito mga kalapit bahay na tayo. Yan. Hindi po tayo may inip sa area to. Yung po mga retirement yan na ganito po ang hanap yan. Pasok na po ito sa hinahanap ninyo na property. So napakaganda po nitong area nito. Then ang kuryente naman po na yan lang. Marami po ditong abahayan sa lugar na to. So ito po ay TCT title. So bali anak na lang po ang nagbibinta nito. Wala naman po magiging problema gawa ng yung 5 anak naman po nung nasa title nito ay meron na po silang family tree. Sila po lahat ay paperma. Kung nyo papansin po itong area na to, linis na linis po. Yan. Bali kalapit na rin po natin dito ay yung kagawad po dito sa ating property na ito. Yan, bali kagawad po ang kalapit natin. So palabas po ako doon sa pinakang area niya ng karsada. Dito naman po sa pagpasok sa loob ng property na to, inyong mapapansin po ay pathway. Hindi po tayo kung tayo magpapabahay dito, then hindi rin po tayo mahihirapan gawa ng yan po yung barangay road, yung po may bahay na yun. Sa pinakaharap lang po nun yung barangay road na tinuhog naman po dun sa may ilog. So yan naman pong ilog na yan, magiging magkakameron naman po siya ng tulay. Kaya wala rin po magiging problema dyan. Yan po yung mayroon dito mga fruit berry, manggang kalabaw. Yan po mapapasin natin, liputi. Dito po napakarami talaga na fruit berry. May star apple. Ayan, mayroon po dito na yung liputi. May daming bulaklak, bubunga na. Then yung area po niya, yan lang po yung pinakang apply niya. Then makikita po natin yung mga produkto po ng niyog na napakarami po. Mayroong rambutan. Ayan po, rambutan, guyabano. Mali sa description na lang po ng video natin ito ilalagay yung pinakang full details po ng ating ang property. Yung pinakang details po niya ay sa baba na lang po niyan. Pakiclick na lang po dyan. Doon po nyo makikita yung description. Yan, so yan po yung pinakang area niya. 1.6, mapapansin naman nyo, talagang napaka linis ng area niya. Then yan po yung mga produkto niyang nyug. Makikita naman nyo na napakarami pong nilalaman. Yan po dito sa area na to, may sako pa rin ang ating property. Hanggang dyan po sa may boundaryhan na yan. So yung pong sa kapatid naman na 1 hektarya, diyan po siya sa may flat na area na baba na yan. Diyan po yung kukunin niya na 1 hectares.
So wala naman po tayong magiging problema dun sa 1 hectares na yun, kasi yun naman po ay papasukat din na, no. Bali ito po ay hinuulit ko sa kabuuan ay 2.6 hectares. So yung 1.6 po ang binibinta, then yung 1 hektarya dun po sa kapatid. Sa kapatid po niya ibibigay yung 1 hectares. So wala naman na po maging problema yan, kasi may usap na po yung magkapatid dyan sa binibinta po na 1.6 at sa matitirang 1 hektarya. Yan po. Talagang napakaganda po talaga ng lupa na to. Sa mga retired investment po na naghahanap dyan na investment lang na lupa, ito po ay panalo-panalo na. May income po tayo dito. Kagandahan po nito, kalakasan pamamunga ang produkto ng ating niyog. Then marami po tayong fruit bearing saging, at meron pa po tayong mga fruit bearing, mga guyabano, rambutan, lansones. Meron pa rin po tayo sa area na to. So palabas na po ako doon sa pinakang boundary naman ito ng 1.6. Kaya hindi po tayo problema. Pares po tayo natuhog ng sa gilid natin dumaan yung pinakang barangay road. So dito sa harap, ito po yung barangay road. Sa unahan naman po niyan, cemented road na. Dito pa lang po yung medyo hindi pa nadidevelop ngayon, pero may budget na po yan. So tatapusin lang po ito ngayong election. So sabi ni Kagawad, kausap namin, ay meron na po dyan pundo ang barangay. Yan, mapapansin po natin, mayroong mga fruit berry, yan, mga langka. Napakarami po talaga ditong fruit berry. Yan, makikita po natin sa screen ng video yan. Makikita po namin yan yung pinakang karsada naman, yung taas na yan. Yan po yung pinakang karsada. Yan po may part na may nyug na mababa na yan. Karsada po yan. Paikot naman po papunta doon sa area, pababa hanggang sa ilog. Bali dito na po ako sa taas. So dala pa ito, may area na to pababa pa ganun. So dito medyo masuka lang po sa boundaryhan. Yan, meron po tayo dito kakaboundaryhan na bahay. Yan, kung nyo makikita, may bunggalong bahay dyan. Boundaryhan na po yan hanggang dito sa may area ng taas na yan. Then papunta po dun ang area. So yung mga gusto mag-inquire nito, makikita po nyo dyan sa amin ang contact number namin, ang WhatsApp and Viber po sa taas ng ating video. Dito po yung isang barangay road. Bali lalabasin ko na po yung isang barangay road para mapasilip ko na po sa inyo. Yan. Bali palabas po ako Ito po ay boundaryhan. Naulit ko, yung bahay na bunggalong ay boundaryhan po yan. Ito po yung nasasako pa ng ating property. So meron po dito barangay road. Yan na po yung barangay road. Yan, yung mapapansin po, may waiting shed, may karating tayong bahay. So marami pong bahayan. Bali punduhan po itong magiging property natin. So dito po yun yung binutas po na kalsada. Kung nyo papansin po, ito na po yung kalsada. Then dito na po yung boundaryhan natin. Pag ganyan po tayo pababa doon sa may area po ng flat na area doon na nabutas na po. Mapapansin nyo, susud-sudurin na lang po ito. Dikit na po yung ating 1.6 hectares sa barangay road. Yan, ito na po yung pinakang boundaryhan nya sa area na to. Dito po yung boundary, kaya medyo masukal, boundaryhan nga po. Then dyan po yung maraming produkto na sinasakupan. Yan po yung pinanggalingan ko kanina. So dito naman po sa area na to, ito naman po yung sinasabi ko sa inyo, papunta dun sa Busay na pinaliliguan po dito ng mga dinarayo ng mga tao. So pwede ko po itong ipasilip sa inyo para makita po natin na meron po tayong karatig dito na sikat po na nililiguan. So ngayon pong tag-init, Marso, dito po ay marami pong naliligo. So pwede ko po sa inyo siyang ipasilip, pwede ko siyang puntahan. Ito lang naman po ang daan niya. So napakalapit lang po, 3 minutes lang po nalakad. Halos property, kadikit po yun nasasakupan. So sisilip po sa inyo dito yung dinarayo po na Busay, na yung poles na nililiguan po. Hindi naman siya poles pero maganda po siyang atagang dinarayo. Pasisilip ko po sa inyo. Yan. So malapit na po ako. Bali 3 minutes lang po So patway naman, narinig ko na ilagas ng tubig. Pababa dun sa karating po natin na property na dinarayo po dito na may poles. Yan po yung baba niya, yan na po yung ilog. So ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na parang
dinarayo po ng mga tao dito ngayong March. Yan po yung patuloy na nilakaran ko. So dito ako nagdaan sa pinaka po niyang ilog sa taas. So ito po yung tinatawag dito na Malagubhub na falls. Malagubhub falls po. Ito po yung dalawang ilog na nagsanga. Yan po yung ilog na isa. Then ito naman po yung isang ilog. So ito yung pinakang dinarayo po dito ng mga maliligo. So nandito na po ako sa pinakang taas. So hindi na po natin siya pwedeng babay. Kung mapapansin naman po nyo, talagang mahaba at napakalalim po nitong falls na to. Yan o, yung mapapansin po, malawak po siya. So dyan po yung may mga minsan nagka-cottage sa may area na yan, sa magilid po na yan. So ito na po yun o, napakaganda po nito. Hindi lang po ako makakababa dyan sa area na yan, pero dito na ako nagpusin sa pinakang taas. Nakikita ko na po sa inyo yung pinakang yung falls po na dinadayo dito sa area ng Santa Elena, Quezon. Yan po. Bali, akit na po ako dun sa pinakang property po uli natin na sinasakupan. So pinakita ko lang po sa inyo yung sinasabi ko na karatig po natin na falls na dinarayo po dito pag summer. Ito na po yun. Napakaganda po at itong lugar na ito, sarap po dito maligo. Po yan na, area na yan. Then yan yung karsada, inuulit ko. Ito po yung property sa lugar na yan. Boundary yan po yung bahay na yan. Then ito na po yung barangay road. So papakita ko naman po sa inyo. Yan, meron tayong karatig na bahay. Ito po yung bahay na karatig natin. Then yan po yung pusti linya. Yan. Dito na po yun. Yung pinakang karsada niya. So doon po sa taas nito Ice Valley Cemented Road po yan. So napakamura po niyang property na pinabibinta sa atin yan. Bali nasa description na lang po yung pinakang price po niya natin ilalagay. So pakiclick na lang po doon yung ating presyo. So papakita ko na po sa inyo yung pinakang, ito po yung sisimintuhin na makatapos lang po itong election. Sa mga buyer po dyan na lagi nakabang sa aking ina-upload na video, so paki like and share na rin po at pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa video po natin na ina-upload. So mga ka-farm, maraming salamat po sa inyong mga suporta.